Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumikat hindi lamang dahil sa kanilang angking galing sa pag-arte, kundi dahil na rin sa lalim at kulay ng kanilang personal na paglalakbay. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Fred Galang, isang aktor na ang karera ay sumaklaw mula sa pagiging isang premyadong leading man noong dekada 60 at 70 hanggang sa pagtalikon sa kinang ng showbiz upang tahakin ang landas ng espiritual na paglilingkod. Ang kanyang kwento ay salaysay ng tagumpay, pagsubok at isang malalim na pagbabagong buhay na nag-iwan ng marka hindi lamang sa industriya ng pelikula, kundi maging sa mga buhay na kanyang naantig sa kanyang ministeryo. Mga unang taon at pagsibol ng pangarap. Si Alfredo Ordales Galang, na mas makikilala ng publiko sa kanyang screen name na Fred Galang, ay isinilang noong ika-4 ng Hulyo, 1938 sa lungsod ng Baguio. Siya ay anak nina Jacinto Galang at Rosario Ardales. Bilang pang-4 sa 8 magkakapatid, lumaki si Fred sa isang malaking pamilya. Bagamat sa Baguio siya unang nasilayan, ang kanyang kamusmusan at pagbibinata ay naganap sa Legazpi City, Albay, kung saan lumipat ang kanilang pamilya. Dito nahubog ang kanyang mga unang taon at pangarap. Ang kanyang formal na edukasyon ay sinimulan niya sa Albay Central School para sa elementarya at ipinagpatuloy sa Albay High School para sa sekundarya. Taglay ang interes sa sining at disenyo. Dinala siya ng kanyang mga mitiin sa Maynila upang kumuha ng kursong architecture sa Mapua Institute of Technology, kung saan siya ay umabot hanggang sa 3 taon. Sabalit bago pa man ang arkitektura, ang tunay na pintig ng kanyang puso ay nasa mundo ng pag-arte. Sa murang edad na 10 taon, nabighani na siya sa mahika ng pelikula at sa kinang ng pagiging isang bituin. Ang pangarap na ito ay kanyang inalagaan at pinalago, at sa bawat pagkakataon ay sinikap niyang palawakin ang kanyang kaalaman sa sining ng pagganap. Ang mitiing ito ang magiging gabay niya sa mga susunod na kabanata ng kanyang buhay. Paglalakbay sa Amerika at formal na pagsasanay. Bago tuluyang pumasok sa lokal na industriya, nagkaroon ng pagkakataon si Fred Galang na manirahan at magtrabaho sa Estados Unidos. Nang pansamantala siyang tumigil sa pag-aaral sa kolehiyo, nagtungo siya sa New York at nagsilbi bilang liaison officer ng Philippine Mission to the United Nations. Ang karanasang ito ay nagbigay sa kanya ng malawak na pananaw sa mundo. Ngunit, hindi nito napawi ang kanyang pagkahilig sa pag-arte. Sa kanyang mga libreng oras, ginugol niya ang panahon sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan. Naging regular siya sa Ikapitong Street Playhouse, isang maliit na teatro sa New York na nag-aalok ng mga workshop para sa mga nag-uumpisang aktor. Dito niya natutunan ang mga pangunahing kaalaman sa stage acting. Upang lubos na maunawaan ang produksyon, hindi siya nag-atubiling magtrabaho bilang backstage worker, isang karanasang nagbigay sa kanya ng praktikal na kaalaman sa likod ng entablado. Kasabay nito, pinalawak pa niya ang kanyang artistikong kaalaman sa pamamagitan ng pag-enroll sa isang kurso sa Advertising Layout and Design sa School of Visual Arts sa New York. Ang pag-aaral na ito ay lalong nagpatibay sa kanyang pag-unawa sa visual arts, isang kasanayang magiging kapaki-pakinabang sa kanyang magiging karera sa pelikula. Matapos ang humigit kumulang 1 taon at kalahati sa Amerika, nagpasya si Fred na bumalik sa Pilipinas. Baon niya hindi lamang ang mga pangarap, kundi pati na rin ang formal na pagsasanay at kumpiyansa na harapin ang mapaghamong mundo ng Philippine showbiz. Pagsikat sa pelikulang Pilipino. Sa kanyang pagbabalik sa Maynila, hindi nagtagal at nabuksan ang pinto ng oportunidad para kay Fred Galang. Una siyang napasabak sa ilalim ng Sampaguita Pictures, kung saan siya ay naging bahagi ng mga pelikulang 13 Hudas at El Indio. Ang mga projektong ito ang nagsilbing panimula ng isang mabunga at makulay na karera. Mula sa kanyang mga unang pagganap, mabilis na nakilala ang kanyang angking talento
at kakaibang karisma. Nagsimulang umusbong ang kanyang bituin at hindi naglaon ay naging isa na siya sa mga hinahang-ang leading man ng kanyang henerasyon. Ang kanyang versatility bilang aktor ay naging susi sa kanyang tagumpay. Hindi siya natakot gumanap sa iba't ibang genre, mula sa mabibigat na drama, maaksyong pelikula, hanggang sa kontrobersyal na bomba films na naging laganap noong panahong yon. Naging sunod-sunod ang kanyang mga proyekto sa kalagitnaan ng dekada 60, isang testamento sa kanyang kasikatan. Noong 1964, naging abala siya sa mga pelikulang Andres Bonifacio, Ang Supremo, The Walls of Hell, at Vendetta Brothers. Nagpatuloy ang kanyang momentum sa sumunod na taon, 1965, sa mga pelikulang Sapagkat Ikaw ay Akin, Oro Blanco, at Hamon sa Bandila. Ang taong 1966 ay naging isa sa kanyang pinakaproduktibong panahon, kung saan bumida siya sa mga pelikulang Tatlong Kasaysayan ng Pag-ibig, hanggang sa Kurtinang Bakal, Sino Ka?, Madam X, at sa international co-production na Once Before I Die. Sinundan ito ng mga proyekto noong 1967, kabilang ang Beach Red, Yes I Do, Langit Pa Rin Kita, at Hagupit ng Mga Panghahas. Sa pagpasok ng 1968, lalo pang tumingkad ang kanyang karera sa mga pelikulang Mission Batangas, Ang Ikonikong Igorota, Combat Killers, at Bakit Kita Iniibig. Noong 1969, ipinakita niya muli ang kanyang husay sa Jungle Fighters, Ronquillo Brothers, La Venganza, at The Magnificent Agents. Pagsapit ng 1970, kabilang sa kanyang mga ginawa ang Inside Job, Combat Snipers, at The Deadly Impostor. Ang mga ito ay ilan lamang sa mahabang listahan ng mga pelikulang nagpatatag sa kanyang pangalan sa industriya. Pagkilala at mga parangal. Ang rurok ng tagumpay. Ang kasikatan ni Fred Galang ay hindi lamang nasukat sa dami ng kanyang mga pelikula, kundi maging sa mga pagkilalang kanyang natanggap para sa kanyang natatanging pagganap. Ang kanyang dedikasyon sa sining ay nagbunga ng mga prestihiyosong parangal na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang seryosong aktor. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera ang pagganap niya sa pelikulang Igorota noong 1968, kung saan nakatambal niya ang isa sa mga haligi ng industriya, ang batikang aktres na si Charito Solis. Ang kanyang mahusay na pagganap bilang isang sumusuportang aktor sa pelikulang ito ay umani ng papuri hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Kinilala siya bilang Best Supporting Actor sa ika-7 Asian Film Festival, isang malaking karangalan na naglagay sa kanya sa mapa ng sineng Asyano. Bukod dito, iginawad din sa kanya ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS Awards, ang tropeo para sa Best Supporting Actor para sa parehong pelikula. Ang tagumpay na ito ay nasundan pa ng isa pang malaking karangalan sa sumunod na taon. Para sa kanyang pagganap sa pelikulang Ang Pulubi, 1969, personal siyang pinarangalan ng noon ay royal couple ng Thailand na sina King Bhumibol Adulyadej at Queen Sirikip. Ang pagkilalang ito mula sa mga dayuhang monarko ay isang pambihirang patunay ng kanyang kahusayan. Sa Pilipinas, ang kanyang pagganap sa Ang Pulubi ay nagbigay sa kanya ng Best Actor Trophy mula sa Manila Film Festival, na kumilala sa kanyang kakayahang magdala ng isang pelikula bilang pangunahing bida. Ang mga parangal na ito ang nagsilbing rurok ng kanyang karera, na nagpatunay na si Fred Galang ay hindi lamang isang matinee idol, kundi isang aktor na may bigat at lalim. Isang komplikadong yugto. Karera, pag-ibig, at krisis. Habang nasa tugatog ng tagumpay, pumasok si Fred Galang sa isang yugto ng kanyang buhay
na puno ng matitinding damdamin at personal na pagsubok. Noong 1975, naging bahagi siya ng international film na Fortress in the Sun, kilala rin bilang The Last Reunion. Dito ay nakasama niya ang international actress na si Nancy Kwan. Bagamat ang katambal ni Kwan sa pelikula ay si Tony Ferrer, sinasabing sa likod ng kamera ay namuo ang isang malalim na ugnayan sa pagitan ni Kwan at Galang. Ayon sa mga ulat noong panahong yon, labis na nahulog ang loob ni Fred sa aktres. Ang tindi ng kanyang nararamdaman ay umabot sa puntong may mga pagkakataon umanong sadyang hindi siya sumisipot sa kanyang flight pabalik ng Maynila upang mas matagal na makasama si Nancy. Ang masiding ugnayang ito, kasabay ng mga pressure ng kanyang karera, ay naging simula ng isang magulo at komplikadong panahon sa kanyang buhay. Sa yugtong ito, nagsimula siyang malulong sa mga bagay na nagdulot ng kalituhan sa kanyang pananaw. Naging interesado siya at nasangkot sa mga gawaing may kinalaman sa occult, extrasensory perception ESP, at mind power. Kasabay nito, siya ay nalulong din sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang mga karanasang ito ay unti-unti naglayo sa kanya sa landas na dati niyang tinatahak. Kalaunan, napansin ni Fred Na ang kanyang buhay ay unti-unti nang nawawalan ng direksyon. Naramdaman niya ang isang uri ng pagkamanhid kung saan halos wala na siyang maramdamang saya o kabuluhan sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid. Ang dating nagdiningning na bituin ay dumanas ng isang matinding personal na krisis, isang paglalakbay sa kadiliman na susubok sa kanyang katatagan. ang pagbabagong buhay at pananampalataya. Sa gitna ng kanyang pagkalito at paghahanap ng kahulugan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbukas ng daan tungo sa kanyang pagbabago. Isang araw, sa kasagsagan ng kanyang magulong paglalakbay, nakakita si Fred ng isang libro na magiging sagot sa mga katanungan ng kanyang kaluluwa, ang banal na aklat o Holy Bible. Sinimulan niyang basahin ito at sa bawat pahina, unti-unting nagkaroon ng liwanag ang kanyang puso at isipan. Ang mga salitang kanyang nabasa ay nagbigay sa kanya ng bagong pag-unawa at pag-asa. Dito niya natagpuan ang daan na matagal na niyang hinahanap. Ang karanasang ito ay humantong sa kanyang desisyon na talikuran ang dati niyang pamumuhay at yakapin ang pananampalatayang Kristiyano. Si Fred Galang ay naging isang born-again Christian. Ang kanyang pananampalataya ay hindi nanatiling pansarili. Ito ay naging isang misyon. Sa paglipas ng panahon, ang dating premyadong aktor ay naging isang ministro ng Ebanghelyo. Dito siya nakatagpo ng panibagong layunin at direksyon sa buhay. Ang entablado at kamera ay napalitan ng pulpito at kongregasyon. Iginugol niya ang kanyang oras at lakas sa pagbabahagi ng salita ng Diyos gamit ang kanyang personal na karanasan bilang patotoo sa kapangyarihan ng pagbabago. Buhay sa labas ng showbiz at mga huling taon. Pagsapit ng dekada 80, unti-unti nang lumayo sa limelight si Fred Galang. Ang kanyang focus ay naibaling na sa kanyang ministeryo. Naging abala siya sa paglalakbay sa iba't ibang lugar upang mangaral at magbahagi ng kanyang pananampalataya. Bagamat tuluyan na niyang tinalikuran ng pag-aartista bilang pangunahing propesyon, hindi naman ganap na naputol ang kanyang ugnayan sa industriyang minsan niyang pinagharian. Noong dekada 70, Pansamantala siyang nagbalik sa pag-arte at lumabas sa ilang pelikula. Kabilang dito ang 3 patak ng dugo ni Adam noong 1970, Isa at Iskalawag, Ang Batas ay Batas, noong 1977. Ang mga ito nagsilbing kanyang mga huling pagganap sa pelikula, isang paalala sa publiko ng aktor na minsan nilang hinangaan. sa kanyang personal na buhay, Naging simple ang kanyang mga pananaw. Ang kanyang naging pilosopya ay isang bersyon ng ginintuang aral. Huwag mong gawin sa kapwa mo
ang inaakala mong masama sa iyo. Ito ang naging gabay niya sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang kanyang mga libangan ay ang pagbabasa, paglalakbay, at pagpapalakas ng katawan. Sa kabila ng pag-ikot sa iba't ibang bansa, nanatili ang kanyang pagmamahal sa pagkaing Pilipino. Ayon sa kanya, ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang mga taang mapagbalat kayo o mapagkunwari. Minsan din niyang ipinahayag ang kanyang paniniwala na ang kapalaran ay hindi lamang pinapangarap, bagkus ito ay dapat pagsikapan. Pamamalam at legasya. Noong 18 ng Hulyo, 2014, 2 linggo lamang matapos ang kanyang 76 na kaarawan, pumanaw si Frep Galang. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng puwang sa industriya, ngunit ang kanyang legasiya ay mananatiling buhay. Ang kwento ni Fred Galang ay higit pa sa isang salaysay ng isang sikat na artista. Ito ay isang makapangyarihang testamento ng paglalakbay ng isang tao, mula sa pag-abot sa rurok ng tagumpay, pagdaan sa matinding personal na krisis, hanggang sa pagkatagpo ng tunay na kapayapaan at layunin sa pananampalataya. Ang kanyang mga naging tagumpay sa loob at labas ng showbiz ay isang tunay na inspirasyon. Ipinakita niya na ang mga pangarap ay hindi lamang nananatiling pangarap kung ito ay pagsisikapan at paghihirapan. At ang tunay na tagumpay ay matatagpuan sa isang buhay na may mas malalim na kahulugan at paglilingkod.